Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, no, itong si Kiko Barsaga, bobo po talaga to. No? So, actually, meron pa siyang post ata kahapon. Puntahan natin yung ano niya, yung Facebook niya. Puntahan natin, ha. May post pa siya kahapon na babalik daw sila sa Forbes Park. Tinan nyo ha. Alam mo nang failure yun ng Forbes Park ek ninyo, pinababalik mo pa. Oh, balik ulit tayo Forbes Park mamayang 10 PM. Gago talaga, no? Oh, babalik to. Oh, syempre yung mga tao, uto-uto, di ba? Oh, Kiko Barsaga, I love you. Matapang ka talaga. Puta, bakit iniwan mo kami doon? Tapos mamaya-maya nag-post ulit. Oh, wag na pala sa Forbes Park. Mamaya ang dami ng pulis ulit doon. Kita nyo, di ba? Ano ba to? Baliw ba talaga to? Baliw ba to? Oh. And actually, mga kababayan, no? Sabi nga po ni Sus Policies, mukhang meron natang homeowners na magkakaso nga dito kay Kiko. So, abangan natin yan, no? Kung totoo yan, no? So, by the way, no? Saan na ba yun? Ito. So, ito yun, eh. So, hindi lang po nakakaalam, no? Ginulo ha, tandaan nyo ha. Ginulo po ni Kiko Barsaga yung Forbes Park nung nakarang araw. Ito yan, no? Oh. Anti-Marcos protesters led by Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga gather outside Forbes Park village in Makati City to call the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Pero so, alam nyo mga kababayan, no? Alam nyo. Yung Forbes Park po kasi, ano yan? Pribadong pagmamayari po yan ng mga mayayamang tao. Tinanong po dyan si Kiko Barsaga kung bakit sa Forbes Park. So sabi po ni Kiko Barsaga, kaya kami sa Forbes Park nag-rally kasi dyan po nakatira si Martin tsaka si Saldico. Kung di ba naman tanga itong gago na to, in the first place, si Saldico wala naman doon sa loob ng Forbes Park. Di ba nga, pugante nga eh. Si Martin, wala rin doon. Oh, so ano yung source ni Kiko Barsaga? Si Martin Romualdez nandun po sa Forbes Park. So malinaw dito, ang nagulo, hindi si Martin, hindi si Saldico. Ang nagulo po ni Kiko Barsaga, yung mga tao po sa Forbes Park mismo. Actually, ewan ko ba, no? Alam nyo, alam naman natin, no, na ang Forbes Park nga po, yan po yung bahay po ng mga isa sa mga mayayamang mga tao. Yung Forbes Park po na yan. Well, kung tanga-tanga kayo, kung tanga-tanga sila, parang ako dati. Dati tanga-tanga din ako dati. Nagalit ako sa mga mayayaman kasi ang akala ko dati ang mayayaman, sila talaga pinakapulot-dulo ng kahirapan sa Pilipinas. Yung mga mayayaman yan, sakim yung mga yan, di ba? Madaling sabihin yun. Pero in the first place, di ba, hindi ba nila alam na yung mga mayayaman na yan, sila nagbibigay ng trabaho sa Pilipinas? Sila nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino? So, ang kailangan lang dito is magkaroon ng isang magandang regulation para hindi makapang-abuso. So, kaya nga may gobyerno eh. O, so doon tayo may problema. Hindi sa mayayaman. Sa regulation. O, di ba? O, tsaka minsan sa accountability. Minsan kasi nang-abuso pa rin, di ba? Pero, by the way, ang daling utuin kasi ng mga DDS eh. Kasi ang mga DDS po kasi ang daling nilang utuin na pag mayayaman, pag milyonaryo, pag bilyonaryo, masamang tao. Oh, hindi naman po kasi lahat ng mga mayayaman patulad po ng mga bilyar. Di ba? So ito may nabasa akong post dito eh. At sa tingin ko mukhang may point naman eh. Di ba? Crimes Barsaga may have committed. No, Kiko Barsaga may not realize it, but he could be liable for several crimes under Philippine law when he staged protest rally at the gate of the Forbes Park, threatening to march into the subdivision with his followers and demand the president's resignation. No, according to some lawyers, his action should constitute the following offenses. So, grave coercion, unlawful assembly. Mga ka-streetwise, wala pong permit yung rally na yon. Wala pong permit yung rally po na yon.
Actually, yung kung magrarally ka nga po sa isang public na lugar, may permit na nga eh. Paano pa kaya ito? Pribadong lugar ito. Oh, sedition, inciting to sedition, violation of the Public Assembly Act. Dapat pa nga, ano pa nga eh. Yung grave scandal ba tawag doon? Dapat, dapat yung pagiging scandalous, dapat may kaso pa siya doon. Kasi, scandalo mo yung mga taga Forbes Perk eh. So, kasi pinalabas dito ni Kiko Barsaga, no? Nandyan si Martin, nandyan si Casaldico sa Forbes Park. Diyan nakatira yung mga magnanakaw. Sinabi niya po yun. Sa Forbes Park nakatira yung mga magnanakaw. Hindi naman po lahat ng mga nakatira sa Forbes Park mga politiko o public disturbance. Oo, yun pala. And by the way, ang nakakatawa dito, tingnan nyo to kung gaano kabobo itong mga DDS na to, especially itong si Kiko Matos. Tingnan nyo to si Kiko Matos ay nang hirap eh, no? Putang na, mangingialam sa politika, wala naman palang alam. O, itong sabi ni Kiko Matos, tingnan nyo. Opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso, and then sa Senado, tas ngayon, ibinabato ngayon sa ICI. Yan, ito. Yan. Bobo, men. Bobo. Ang bobo nito, men. Ang bobo nito. Tinan nyo to, Kiko Matos, tinan. Bobo to, eh. Oh. And may I know your opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso, and then sa Senado, tas ngayon, ibinabato ngayon sa ICI. Bobo! Bobo! Tanong mo, bobo ang tanong mo. Ano daw masasabi ni Kiko Barsaga? Sa paikot-ikot daw po ng investigasyon sa Senado, sa Kongreso, at ngayon naman daw po, binabato naman daw po sa ICI. Anong binabato? Alam mo ba ibig sabihin ng binabato? Anong paikot-ikot? Sino yung bobo na yan? Si Kiko Matos. Tanginan tong tanga! Men, mga kababayan, hindi po binabato yung issue. Hindi po binabato. May kanya-kanya pong trabaho, yung Senado, yung Kongreso, tsaka yung ICI. Kasi pag sinabi mong binabato, ganito yun eh. Pag sinabi mong binabato, o Kongreso, o mag-imbestiga ka, o nag-imbestiga, ayoko na nito, Senado na lang ito. Senado nag-imbestiga, ayoko na rin ito, sa ICI na lang ito. Hindi ganun yung Kiko Matos. Hindi ganun yun. Meron po kanya-kanyang trabaho po yung Senado, Kongreso, tsaka ICI. Hindi binabato yung issue. In the first place, dapat alam mo to eh. Dapat bago magreklamo, dapat alam mo yung sinasabi mo. Diba? Hindi yung tatanga-tanga ka dyan, nakala mo bida-bida ka. In the first place, napaka-stupido mo. Ay, tanga. Ulitin nyo, baka din nyo na-gets. Sige, tinan nyo ulit. Sige. Your opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso. Pagbato ng issue mula sa paikot-ikot. And then sa Senado, tas ngayon, ibinabato ngayon sa ICI. Siyempre, frustrated na yung mga tao. Frustrated ka kasi hindi mo naintindihan. Ganun po talaga yun. Pag yung bagay, nakita mong kumikilos at hindi mo naintindihan, frustrated ka talaga dun. Hindi mo pala naintindihan. Explain natin Kayo, alam nyo naman ng explanation dito. Ang Kongreso at saka Senado, nag-imbestiga po yan kasi po, gagawa sila ng batas para hindi na po maulit ito. Di ba? In aid of legislation po yung investigasyon ng Senado at ng Kongreso. Ayun po ang trabaho nila. Hindi nila ito binato. Hindi nila ito pinagpasahan. Nag-imbestiga sila in aid of legislation. Okay. Ngayon yung ICI mga kababayan, ito po hindi po ito for legislation, for accountability po ito. Tandaan po natin na meron tayong 3 branches of government. Legislative, executive, tsaka judiciary. Okay. So yung ginawa po ng Kongreso tsaka ng Senado, ang ginawa po nila dyan, for legislation po yan. Kasi nga po, legislative branch of government sila. Ngayon, ang ginawa po ng
ICI, sila po ay parte po ng presidente kung saan nga po yung executive. So, walang pinasa. Ngayon, ang gagawin po ng ICI, for accountability po ito, doon magbibuild ng kaso. Papuntang ombudsman, papuntang Sandigan Bayan, at doon po, papasa po ito sa judiciary. Ganun, ano bang may... Talaga, tanga-tanga. Proud ka dito, tanga-tanga mo. Ganyan po kabubo mga DDS, mga kababayan. Magtatanong na nga lang, di pa alam, ay sinasabi ko eh. Paano niyo malalaman na may problema ang Pilipinas kung yung mismong proseso hindi ninyo alam? Hindi po binabato ang investigasyon ng ICA, ng flood control. Meron kanya-kanyang trabaho po yung mga yan, kaya sila nag-iimbestiga. Ay. Okay ba? Doon, kasi meron nagtanong dito. Explain ko daw. Na-explain ko ba ng maayos? Na-explain ko ba ng maayos? Baka mamaya may magtatanong na naman dyan. May nagsabi kasi explain ko daw. Yun na. Explain ko. Ano man sabi mo sa pasapasahan? Pasapasahan. Sakit ng ulo ko dito sa mga to. Di ba? Wala, ano yan ha? Ako nagalit ako doon sa ginawa ni Kiko Matos. Actually hindi ko naman kilala si Kiko Matos, pero nagalit lang po ako doon sa tanong niya. Sa tanong niya lang. Personally hindi naman ako galit sa kanya personal. Doon sa tanong niya na ang bobong tanong. Malay mo ba naman na hindi niya nga talaga alam? Di ba? Pero by the way, nangunguna ka dyan sa magyabang-yabang, yung pala hindi mo pala alam. Nagbi-build up na yung anger. Ano yung masasabi mo sa mga nangyayari? Problema kasi nagbi-build up na yung anger. Kayo nagbi-build up ng anger? In terms of in legal terms ay pag lagi nating iniintay or lagi nang natin hinahayaan sila, people will keep losing faith in the justice system. Kasi ngayon nga wala pang napapakulong, and that's the very big issue here. If the justice system So anong gusto mo bang tanga rin to si Kiko Barsaga, no? Hanggang ngayon wala pang napapakulong. Ilang buwan na ba? Hindi nyo ba alam kung gaano katagal mag-build up ng kaso? Hindi nyo ba alam kung gaano katagal yung judicial system sa Pilipinas? Anong klase na? fails us, who can we depend on? And that's why we are here instead of just waiting for the courts to bring justice for us. So if walang justice, tas mag-escalate ang situation, who can help us? If the situation escalates, firstly, it will lead to economic collapse. And second, ang layo ng sagot din, no? Nag-usap yung dalawang tanga, no? Sabi ni Kiko Matos, kapag nag-escalate yung, pangyayari, sino pwedeng tumulong sa atin? Hindi pa nag-escalate yan, marami, maapektuhan tayo lahat yan. Wala, nadaanan ko lang yan, kasi medyo, ano bang gustong palabasin ni Kiko Matos dito? Hindi kasi, actually, ganyan klase yung mga tanong, na sino bang tutulong sa atin, parang ang labas nito, parang ang gusto niya makagulo na naman eh. And by the way, yung ginawa po ni Kiko Matos dun na sa vlog niya, nakita niyo yung vlog ni, ako kasi napanood ko eh, yung vlog ni Kiko Matos, andun po siya nung riot, binablog niya po yung riot. Actually, yung pag-vlog niya po, parang pinopromote niya po yung riot. Hindi napanood ko yung napanood ko man, nagpasa na kasi sa akin. Hindi ko naman pinapanood yan kasi wala namang kwenta yan, pero so ngayon so ito nga po sabi nga po ni Sus Palsis, no, out of the 100,000 likes and shares ni Kiko Barsaga sa Forbes, sa Facebook calling for Forbes protest, only around 100 went and showed up, and that's being generous. He is definitely all meow and no bite. Diba? Actually, magaling to si Sus Palsis, no? Naka-follow na ako dyan eh. Tingnan nyo akala kasi ng mga bobong mga DDS, mga kababayan, no, na porket madaming nagda-like, madaming nag-share yung mga post nila dyan sa Facebook, akala kasi nila is madadala po nila ito sa kalsada. So, tingnan nyo naman ito. So, 100,000 po na like and shares sa post ni Kiko Barsaga, ang pumunta lang 100.
So, ganyan lang po talaga yung mga DDS, mga kababayan. Konti lang po sila, pero maingay lang sila. And by the way, no, tulad ng sinabi ko nga kanina, no, ewan ko lang, baka may kakilala itong si Jesus Francis po dyan sa loob ng Forbes. Hindi naman malayo mangyari. Abogado kasi to, no? So, sabi ni Jesus Francis, I can see a landmark Supreme Court case coming. Forbes Park versus Kiko Barsaga. So, nagtataka ako, bakit Supreme Court, no? So, ito pa yung post niya nga po, no, nung isang araw. Ito yung malupit na post niya, eh. Kasi actually, dito pa lang demanda na to, eh. Diba? We have nothing to lose and billions to gain, sorry. We have nothing to lose and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Dito pa lang, mga kababayan po, no, pinoprovoke nyo na po yung mga bobong mga DDS na pasukin po yung Forbes Park. Na in the first place, ang ginagawa po dito ni Kiko Barsaga, tinuturuan niya pong lumabag sa batas yung mga DDS. Kasi once po na pinasok niyo po yung Forbes Park, private property po yan, trespassing po yan. Trespassing yan. Kaya sabihin nga mga po ni Kiko Barsaga na dyan nakatira kasi mga magnanakaw, pati dalong nadagdagan kaso mo dito. Dapat talaga maano to, eh. Mabigyan ng sample tong si Kiko Barsaga, eh. And by the way, tinan nyo, ha. Kaya nga inciting nga ito, eh, no? Nag-i-incite siya ng to commit crimes itong mga bobong mga DDS. Papasukin mo yung tapos ngayon ang ginawa ni Kiko Barsaga, mukhang sabit ang ginawa niya dito. Binawi niya. Residents of Forbes Park, we are only after Sardico and Martin Romualdez. We hold no anger towards everyone else. Di ba? Sabi lang ba? Alam niyang sabit siya dun, eh, sa post niya, eh. Kaya, ewan ko, well, by the way, sana nga po, no, bukod nga po sa ethics committee na posibleng nga po matalo si Kiko Barsaga kasi hindi po siya umattend, di ba kahapon meron siyang ethics committee case. Ang alam ko po kasi, no, may nakapagsabi po sa atin na mukhang pinagkakasundo pa ata sila. Baka sakali naman daw na wag daw mangyari yun, na huwag na lang ituloy. Well, para sa akin dapat ituloy. Hindi na kasi sinasabi sa akin kung sinong congressman yun, eh, na pumapagitna kay Puno at kay Barsaga para magkasundo na lang. So, well, kay Congressman Puno, wag ko pong makikipagkasundo. No? Ituloy niyo po yung complaint niyo sa ethics diyan kay Kiko Barsaga. Kay Kiko Barsaga para matanggal na po 'yan. Oo. Wala kasi mamimihasa 'yan, eh. Di ba tinotolerate ninyo? Kasi kapag di natanggal 'yan, parang tinotolerate ninyo yung pagiging unbecoming niyan. So, yun nga po, no? So, sana nga po, wag po sana magpadala itong si Congressman Puno na makipag-ayos kay Kiko Barsaga. Ituloy niya po yung ethics committee complaint niya. And then, dun po sa mga taga-Forbes, alam ko naman din naman makikinig sa akin kasi mayayaman kayo. Pero ginulo po kayo ng tao. Diba? Hindi naman po kasi lahat ng mga nakatira dyan sa Forbes magnanakaw. Marami po dyan sa inyo na nagtatrabaho naman po at nagninegosyo ng maayos. So yung ginawa po ni Kiko Barsaga na ang mga magnanakaw ay nandyan sa Forbes Park, kasiraan nyo po yun kung tutuusin. Diba? Kasuhan nyo rin. Kayang-kaya nyo pakulong yan. Ibang-iba siya sa tatay niya, eh, no? At least kasi yung tatay niya kasi, yung si Kiko Barsaga, yung tatay niya si ano? Sino ba yung tatay ni Kiko Barsaga? Congressman din po yun, yung namatay na. Diba? Ano yun, eh? Dilawan yun, eh. Alam ko dilawan yun, eh. Kaya medyo nalalabuan po talaga ako. Paano napuntang DDS yan si Kiko Barsaga, eh? Si PD Barsaga, no? Si PD Barsaga. Dilawan yan pagkakaalam ko, eh. Alam ko dilawan yan, eh. Di ko alam kung anong klaseng kung anong klaseng desisyon, no, yung ginawa ni Kiko Barsaga para maging DDS. Di ba? Kaya yun. Dilawan yun. Si PD Barsaga. Ngayon. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano pa masabi nyo nga po dito? Kayo ba, naniniwala po ba kayo na malaki po yung chance na mapakulong or madimanda at matanggal po bilang congressman itong si Kiko Barsaga
doon po sa ginawa niya. Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba, no? At binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo siguro mamaya, no? Pang may topic. Malamang meron, no? Sana mamayang gabi meron.